Magandang araw mga mag-aaral! Welcome back sa ating channel na kung saan tinatalakay natin ang mga aralin sa Florante at Laura. Pinaliliwanag ang bawat saknong at tinatalakay rin ang bawat buod nito. Araw na ito, ang ating tatalakayin ay mga saknong 347 hanggang 359 na pinamagatang ang pagpaparaya ni Aladdin. Tara, simulan na natin! Ang pagkabuhay mo'y yamang natalastas. Tantuin mo naman ngayon ang kausap. Ako ang Aladdin sa Persiang syudad, anak ng balitang Sultang Ali Adab. Dito sa saknong 347, sinasabing nagpakilala kay Florante si Aladdin mula sa Persia. Siya ay anak ni Sultan Ali Adab. Sa pagbatis ni Ring mapait na luha, ang pagkabuhay ko'y sukat mahalata. Ay, ama ko, bakit? Ay fleridang tuwa, katoto'y bayaang ako'y mapayapa. Dito sa sakdong 348, sinusubukan ni Aladdin na ikwento ang tungkol kay Flerida at ang kanyang ama. Ngunit nauunahan na siya ng mga luha o nauunahan siya ng pag-iyak bago siya makapagkwento. Magsama na kitang sa luhay maagnas, yamang pinag-isa ng masamang palad. Sa gubat na ito'y antayin ang wakas ng pagkabuhay tang nalipos ng hirap. Dito sa sakdong 349, sinasabing niyaya ni Aladdin na pareho nilang hintayin ni Florante sa gubat ang katapusan ng kanilang mga kapuspalad na mga buhay. Hindi na inulit ni Florante naman, luha ni Aladdin pinaibayuhan. Tumahan sa gubat na may 5 buwan. Nang isang umagay na ganyak maglibang. Dito sa sakdong 350, hinayaan ni Florante na magkwento si Aladdin. Hindi niya ikinuwento ang sarili niyang buhay. 5 buwan silang pumirme doon sa gubat. Kanilang nilibot ang loob ng gubat, kahit bahagya na makakitang landas. Dito, sinalita ni Aladdin hayag ang kanyang buhay na kahabag-habag. Dito sa sakdong 351, gumagala silang dalawa sa gubat. Sinimula ni Aladdin ang mga detalye ng kanyang buhay habang sila ay naglalakad-lakad sa loob ng kagubatan. Aniyay sa madlang gerang pinagdaanan, di ako naghirap ng pakikilaban. Para nang bakahin ang pusong matibay ni Fleridang irog na tinatangisan. Dito sa saknong 352, nakaranas si Aladdin ng maraming giyera. Ngunit nahirapan siya ng lubos-lubos nung si Flerida ay kinuha sa kanya ng sarili niyang ama. Nakikiumpok sa madlang prinsesa ay si Diana sa gitna ng maraming nimpa. Kaya't kung tawagin sa reyno ng Persia, isa sa huris ng mga propeta. Dito sa saktong 353, inihambing ni Aladdin si Prinsesa Flerida kay Diana. Si Diana ay diyosa ng mga mangangaso o sa Ingles ay hunters. Inihambing din siya sa mga huri o mga magagandang mga birhen na makakasama ng mga Muslim sa paraiso o tinatawag sa Ingles na heavenly virgins. Ano ba't pinalad na aking dinaig? Sa katyagaan ang pusong matipid at pagkakaisa ng dalawang dibdib, pagsinta ni amay na buyong gumiit. Dito sa saknong 354, sinuwerte si Aladdin at ang kanyang masusing panliligaw
ay nagtagumpay at sila ni Florida ay nag-ibigan. Yun nga lang, pumasok na sa eksena ang ama ni Aladdin at inagaw ng sarili niyang ama ang kanyang kasintahan. Dito na minulan ang pagpapahirap. Sa akit minasang buhay ko'y mautas at nang magbiktorya sa Albanyang syudad, pagdating sa Persya'y binilanggo agad. Dito sa saknong 355, doon nagsimula ang paghihirap ng loob ni Aladdin. At kahit naging matagumpay siya sa giyera sa Albania, umuwi siya sa Persya na parang bilanggo. At ang ibinuhat na kasalanan ko, di pa utos diya'y iniwan ang hukbo, at nang nabalita ang reyno'y nabawi mo, ako'y hinatulang pugutan ng ulo. Dito sa saknong 356, ang kasalanan raw niya o ang kasalanan daw ni Aladdin ay iniwan niya ang mga tropa o ang hukbo na walang pahintulot ng kanyang ama. At dahil nabawi ni Florante ang kaharian ng Albania, kailangang pugutan si Aladdin. Nang gabing malungkot na kinabukasan, wakas na tadhanang ako'y pupugutan. Sa karsel ay nasok ang isang general, dala ang patawad na lalong pamatay. Dito sa saknong 357, nung bisperas o gabi bago ang araw ng pagpupugot, may dumating na general sa kulungan ni Aladdin. May dala siyang balita na higit pang masaklap kaysa sa kamatayan. Hanang mahigpit ay malis pagdaka. Huwag mabukasan sa reyno ng Persya. Sa munting pagsuway, buhay ko ang dusa. Sinunod ko't utos ng hari ko't ama. Dito sa saknong 358, oo nga, hindi napupugutan ng ulo si Aladdin. Ngunit kailangan siyang umalis sa Persya bago sumikat ang araw. Ngunit sa puso ko'y matamis pang lubha. Natuloy nakitil ang hiningang aba. Huwag ang may buhay na nagugunita. Iba ang may kandong sa langit ko tuwa. Dito sa saknong 359, para kay Aladdin, mas gugustuhin pa raw niyang mapugutan ng ulo kaysa mabuhay ng alam niyang kapiling ng mahal niyang si Florida ay ibang tao. Buod ng aralin. Sa bahaging ito ay inilahad ni Aladdin ang kwento ng kanyang buhay. Subalit naputol ang pagsasalaysay niya dahil sa lungkot na nadama nang maalala na naman ang kasintaang si Florida na inagaw ng ama. Iginalang ni Florante ang damdamin ng kausap, kaya't hindi na niya ito pinilit magkwento. Isang araw, habang lumilibot sila sa loob ng gubat, ay pinagpatuloy ni Aladdin ang kanyang pagsasalaysay. Sinabi niyang si Florida lamang ang nagpapalakas sa kanyang loob sa mga digmaang kanyang sinusuong. Subalit, nagbago ang lahat nang ang pinakamamahal niya'y siya ring nagustuhan ng kanyang ama. Pinahirapan siya ng ama. Katunayan, pagkabalik niya mula sa matagumpay na pagsakop sa kaharian ng Albania, ay ipinabilanggo siya dahil sa bintang na iniwan niya ang kanyang hukbo nang hindi pa iniuutos ng ama. At nang mabalita ang nabawi ni Florante ang kaharian, ay hinatulan siyang mapugutan ng ulo. Kinagabihan, bago ang araw ng pagpugot, ay kinausap siya ng isang general dala ang mensaheng umalis kaagad siya at huwag nang magpaabot ng umaga. Walang nagawa si Aladdin kundi lisanin ang kaharian, kahit sa puso niya'y mas ninanais niya pa sanang mamatay kaysa isiping ang pinakamamahal na si Floriday napunta na sa iba. Pinabati kita dahil natapos na natin basahin ang mga saknong 347 hanggang 359 na pinamagatang pagpaparaya ni Aladdin.
Maraming salamat sa muli mong panonood at pakikinig ng ating aralin. Inaasahan kong mag-aaral ka kahit ikaw ay nasa loob lamang ng inyong tahanan. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Huwag mong kalimutan na mag-like at i-share mo na rin para makatulong rin ito sa iba pang mag-aaral. May gusto ka bang ikomento tungkol sa ating pinalakay? O baka may request kang video lesson? I-comment mo lang yan sa ibaba. Don't forget na mag-subscribe sa ating channel and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Hanggang sa muli, ako po, si Gina Cruz, ang inyong guro sa Filipino by Tangolo. Paalam!